tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council. Yan ang topic natin. Okay, ito na, ang dami nang nagtatanong. Direkta na daw ako sa topic ko. Bakit biglang tinanggal ni PBBM si Sara sa National Security Council? Actually, hindi lang si Sara, pati si Digong. Tinanong pala yung title ko eh. Kinapos yung title ko. Hindi lang si Sara, pati si Digong. Si Sara saka si Digong, kasama ano sila yung mga tinanggal. Yung kasalukuyang vice presidente saka yung mga dating presidente. Di syempre, pag sinabing dating presidente, kasama si Digong doon. Ano ba itong National Security Council kasi? Mamaya ko sasagutin yung tanong. Bakit tinanggal sila? Unang-una, ano ba ang National Security Council? O, di pag sinabi natin council, konseho. Konseho. Parang ang presidente, siyempre, isa sa malaking usapin na kinakaharap ng sino mang presidente, ang usapin ng national security. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng bansa. Yung seguridad ng bansa. So, napaka-importanting usapin yan. Ngayon, para ang presidente makakuha ng magandang advice, gayon din, ang presidente ay makapagdesisyon sa usapin ng National Security Council, mayroong isang body o konseho na binubuo para maging advisory body. Yun, ga-advise sa presidente sa mga usapin ng pambansang seguridad. Yan. Kailan po yan binuo? Actually, matagal na po yan. Noong mga panahon pa ng Amerikano, nung tayo ay sakop pa ng Amerikano, mayroon tayong tinatawag na National Defense Act. National Defense Act. Ngayon, sa National Defense Act na yan, nakalagay dyan na mayroong bubuing National Security Body or Council na mag-a-advise sa presidente. Ayan, ano po? Tungkol sa usapin ng pambansang seguridad. Siyempre, ang bumubuo niyan, yung mga importanteng leader ng bansa. Ang nag-chairman yan, ang nangunguna dyan sa National Security Council, ang presidente mismo ng Pilipinas. Ang vice-presidente, yung mga dating presidente, ang secretary ng National Defense, ang chief ng PNP, yung maraming members yan. Bakit? Bakit sila yung mga members? Siyempre, ang vice president kailangan member siya ng National Security Council kasi ano mang mangyari sa presidente, dapat siya ang papalit. Ngayon, kung siya ang papalit sa presidente, dapat alam niya rin ang kalagayan ng seguridad ng bansa. Yan. Kaya dyan umuupo ang ang vice president. Mga dating presidente naman, member sila ng National Security Council kasi yung karanasan nila bilang mga dating presidente, yung mga dating presidente, marami silang alam tungkol sa usapin ng national security. Bawat dating presidente may kanya-kanyang kinaharap na problema sa national security na pwede niyang i-share. Pwedeng i-share ng dating presidente sa kasalukuyang presidente sa usapin ng mga pambansang seguridad. Kaya, yung mga former presidents ay member din ng National Security Council. Siyempre, yung Secretary of National Defense, yung National Security Advisor, yung Chief ng PNP, yan ang mga members. Ngayon, so napaka-importante niyan kasi national security yan. Saka, ang isa pa, dyan sa grupo na yan ng National Security Council, may briefing dyan. Nagkakaroon dyan ng National Security Briefing. Yun. Ibig sabihin, pinapaalam dyan sa lahat ng membro niyan kung ano yung sitwasyon ng national security. Kaya magbi-briefing dyan ng ang mga intelligence natin, yung ISAP, Intelligence Service of the AFP, NICA, National Intelligence Coordinating Agency, i-brief niyan ang mga members ng National Security Council para mag-come up sa mga importanteng desisyon tungkol sa national security. Halimbawa,
itong usapin ng China, itong usapin ng problema sa China. Oh, importante yan na usapin sa national security. Lalo pa ngayon, umiinit ang issue sa China. Diba? Bibili tayo ng mga missiles. Ngayon, kinukontra ng China. At nagbabanta ang China. Tumitindi ang problema natin sa China. O, pag-uusapan yan sa National Security Council. Pangalawa, paulit-ulit itong mga banta ng kudeta, mga pag-aalsa ng military, PNP. Nagiging maingay ngayon ang mga retired na mga military at PNP officers. Nagbabanta sila na papatalsikin si PBBM. Mga usapin yan. Mga usapin yan ng national security. Ngayon ay may impeachment si Sara Duterte. Uusapan yan kung ano ang implication yan sa national security. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, may implication din yan sa national security. Kasi baka gumalaw ang mga supporters ng Duterte. So ibig sabihin, maraming mga usapin sa national security sa darating na araw na mai-involve mismo ay si Sara Duterte at si Digong Duterte. Diba? So limbawa, nag-uusapan yung issue ng China. Lumalalim na usapin yan. Papaupuin mo ba si Sara Duterte at si Digong Duterte doon? Diba? Bakit mo papaupuin mga pro-China yan? Diba? Yun yung ano. Kaya ang nangyayari dito mga kababayan, biglang tinanggal ni PBBM si Sara at sila Digong kasi maraming mga usapin sa national security sa darating na araw kung pag-uusapan. Ikukonvene ang National Security Council. Pag kinonvene yan, pag-uusapan mo ang issue ng China, sensitibo ang mga usapin. May mga bagay na hindi pinapaalam sa publiko. May mga bagay na hindi natin alam. Pero sila sa National Security Council, hindi pwedeng hindi nila alam yun. Kasi sila yung body na mag-a-advise sa presidente sa usapin ng national security. Ngayon, kung magbe-briefing tungkol sa China, baka invitean pa dyan ang kaalyado ng Pilipinas, ang Amerika. May representative yung Amerika na magbe-brief tungkol sa security, sa kalagayan ng threat ng West Philippine Sea sa China. Ngayon, nandun si Sara Duterte, nandun si Digong. Paano kung ipaabot nila sa China yun? Magiging katawa-tawa, tama kay Pere Yusuf Cruz, magiging katawa-tawa ang National Security Council kung nandyan si Sara, si Duterte, tapos ang pinag-uusapan mo ay yung threat ng China. Diba? Actually, matagal na yan sinasabi kay PBBM. Matagal na yan sinasabi sa kanya. Na yan si sila Sara Duterte at Digong Duterte, threat yan sa national security kasi mga pro-China yan eh. These beats are hot. In the mix with the baddest DJ.